We're currently at 1 Corinthians chapter 4. Ang ating pong magiging sermon text ay yung mga kadugtong ng ating naging teksto nung nakaraan. It's 1 Corinthians chapter 4 verses 6 to 7. Babasahin ko po siya mula sa MBB translation. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan, upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? So ito po ang salita ng ating Panginoon. Nawa po tayong pagpala ng bawat talata na ito. So please join me in prayer. Tayo po muna humingi ng paggabay sa ating Panginoon as we journey through the text. So let's pray. Tunay nga na napakabuti mo sa amin, o aming Panginoong Diyos, sa amin pong dakila at mabuting Ama sa langit. Sa muli mo pong paglalantad sa amin ng iyong salita upang maging kapakinabangan ng aming kaluluwa at ng iba pa na hindi pa sumasampalataya, Panginoon, upang ito'y maging daan din upang sila ay maligtas. Kami po ay nananalangin na sana ay maging makapangyarihan po at tunay na maging pagpapala sa amin ng bawat nilalaman ng mga talatang ito. At naroon din kasabay noon ng aming pag-amin na maliban na kumilos ang banal na Espiritu mo sa buhay naming lahat ngayon, ay hindi namin maunawa ng tama, matatanggap ng tama at maisasabuhay ng tama ang mga talatang ito, which ang aming hiling, Panginoon, ay yung mga bagay na ito ay maganap sa aming mga buhay. Tunay nga na Panginoon, na aming hinihiling na kami ay makinabang ng gusto. Tulungan mo po ako na hindi magkamali sa aking pagpapahayag ng mga talatang ito upang makinabang at tunay na mata mo ng iyong mga minamahal sa iyong kawan, ang iyong salitang walang bahid. At ganoon na rin, Panginoon, ipaalala mo pong patuloy sa akin na bagamat ako mangangaral ng mga bagay na ito, kung mali nangangailangan ng bawat nilalaman na aming mapupulot mula sa bawat talata. Ilayo mo po kami sa lahat ng distractions and temptations that will hinder us from fellowshipping with you sa mga oras na ito through your word. At sana, Panginoon, gamitin mo po at pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Marami pong salamat, o aming Panginoong Diyos. Sa iyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So sa atin pong pag-expound ng 1 Corinthians 4 ay makikita natin na paddetalye o padetalyado ng padetalyado at pa-espesipiko ng espesipiko ang ginagawa na paglalahad ni Apostol Pablo in order to address yung urgent na kasalanan na dapat na mawala sa iglesia ng Corinto nung kapanahonang ito, which is yung kanilang pagdidivide. At ang kanilang nagiging source or main source ng division ay dahil sa kanilang maling pagtangkilik, sa kanilang mga kinikilalang mga pinuno sa iglesia noon. They are boasting in men rather than boasting in God. And in so doing, nakita rin natin nung nakaraang linggo na humahantong sila sa tinatawag natin na mga misjudgment sa mga pinuno na tinatangkilik nila. At hindi lang yon, bagamat ito ay nakasentro, nakadirekta sa mga pinuno at the time, pero may nangyayari din sila ng mga misjudgment over each other na eventually ay makikita natin na nagaganap as we continue on with our journey in 1 Corinthians chapter 4. At ang nangyayari noong mga panahong yon, na parehas misjudgment, mayroon silang overestimation of one leader, and in so doing, dahil sila may ginagawang hindi magandang pagkukumpara at mga bias na pagkakabahabahagi, while overestimating one leader, they are disrespecting and tainting the reputation of another. At ito ay in-address ni Apostol Pablo sa paraang hindi magiging self-serving noong sa mga nakaraan nating talata na tiningnan. At ito'y patuloy na ay minumungkahi at ipinapahayag ni Apostol Pablo that regardless of the misjudgments that a servant of God o ang lingkod ng Diyos, anuman ang maranasan niya na misjudgment from other people, even from other fellow believers, faithfulness should still continue. Kailangan pa rin mag-prevail yung faithfulness. Kaya nga nung nakaraan nating mensahe, ito po yung ating binitawan na ang katapatan ng lingkod
ay dapat na manatili maging sa maling paghatol ng mga tao sa paligid. At isa sa mga nangyayari as a review, kaya may mga ganoong misjudgment, ay dahil sa kanilang tinitingnan ay hindi kung ano yung malinaw na pamantayan ng salita ng Diyos, na kung saan para tanggapin ng isang mananampalataya o ng sino mang tao na lehitimong lingkod ang isang naglilingkod sa Panginoon, sila ay kailangang matagpuan na tapat. Noong mga nakaraang linggo, tiningnan din natin what it means for somebody to be found faithful, para malaman natin kung alam natin na dapat matagpuan silang tapat, pero paano nga ba natin makikita kung sila ay nagiging tapat. Ngayon, yun ay malinaw na isinasagawa hindi lang ni Pablo, ngunit maging ni Apollos, pati ni Pedro, yung mga nabanggit na mga lingkod na kanilang dinidivide and over. Pero sa halip na yun ang kanilang tingnan as the main evidence, dun sila sa mga non-perceivable evidence, or hindi pala siya matatawag na evidence, pero sa mga non-perceivable things like speculations and assumptions towards one's motive, tumutok. Dahil bagamat hindi pa rin perpekto si Pablo, pero siya ay nakakitaan ng kalaguan, pati na rin ang kanyang katapatan sa paglilingkod. Ang tinira o ang naging target ng mga mananampalataya during that time is ano yung nasa puso ni Pablo. At bagamat sinabi ni Pablo na malinis ang kanyang konsensya, pero hindi pa rin naman yun din talaga sapat o katibayan for him to be acquitted of what he is being falsely accused of. Why? Because nobody can see one's motive and conscience except God alone. Kaya ang nangyari, ang kanyang naging panawagan at hamon sa mga mananampalataya ng Corinto at the time, for them to be prevented of continuing that same sin, ay ang sabihin na ang Panginoon na maghahatol dahil siya nakakaalam ng mga lihim na nakatago sa panahon ngayon, pati na ang mga nilalaman ng hangarin ng motibo o puso ng isang tao. At isa pa, may panahon ng paghahatol upang sila hindi agad-agaran na mag-arrive sa isang konklusyon nang wala pa naman na tangible or manifested objective evidence, dahil hindi sila makapaghintay kung ano ba talaga. May Panginoon na maghahatol at tinakda rin ng Panginoon ng panahon kung kailan niya ilalantad yung kanyang verdict. Thus, that's the only time that we have to conclude. Pagdating sa mga iba't ibang assumption o espekulasyon patungkol sa kung ano ba ang nilalaman ng puso o motibo at hangarin ng isang tao sa bawat ikinikilos o kanyang ginagawa, lalo't kung ito ay may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now we go back to the main issue, which is division in the church. Na nagkaroon din ng mga iba't ibang sanga na ito dahil ito'y lalong lumalala. Nagkakaroon ng misjudgment over leaders and misjudgment over one another, thus creating further and further division. Lalo sila ngayon nagkakabahabahagi, lalo sila ngayon nagkakaroon ng iba't ibang dahilan upang magbangayan, magkaroon ng sigalot, magkaroon ng di pagkakaunawaan at marami pang iba. Thus, the text that we have this morning is very important. Dahil sa pagpapatuloy po ni Apostol Pablo sa kanyang pagsasaway sa mga mananampalataya sa Corinto na nagkakasala sa ganitong paraan during that time, ay ilalantad ng ating apostol kung ano talaga yung mismong pinag-uugatan, kung bakit nangyayari ang mga kaguluhan at pagkakabahabahagi sa iglesia ng Corinto noong mga panahon na yon. Ilalahad niya yung pinakadahilan, the main cause, the main reason. Ayan, nauwi ang mga mananampalataya sa maling paghatol kay Apostol Pablo, sa maling pagdideny ng legitimacy ng kanyang apostleship, at ganun rin nangyayari din ito at natatanggap din ito ng mga lingkod na kagaya ni Apollos at saka ni Pedro, depending kung sino yung ine-espouse ng mga mananampalataya na iyon sa Corinto. At kung ating titingnan mabuti, kapag nakalimutan natin o isinangtabi natin, hindi man natin nakalimutan o kinalimutan talaga ang prinsipyo na babanggitin ni Pablo, yung pinag-uugatan na nangyayaring kaguluhan sa iglesia ng Corinto, kahit ano pa na mga bagay na hindi maganda ang mangyari sa isang iglesia, nakalipunan ng mga mananampalataya, o maging sa personal na buhay ng individual na mananampalataya, ito kalimitan na nagiging pinakaugat, root cause. At ito ay inilantad ng malinaw ni Apostol Pablo sa huling pangungusap ng verse 6 sa ating teksto. Ano po yung pinag-uugatan? Ang pinag-uugatan ay paglampas sa nasusulat sa kasulatan.
Meron tayong kasabihan dito sa ating modernong panahon na bagamat ito ay kasabihan pa rin sa modernong panahon, pero ito naman ay kasabihan na noon pa. Pag-usapang order sa isang bansa, sa isang estado, laging may ibinabato ang mga tao na ganito: no one is above the law. Walang tao ang makahihigit o ang lalampas sa batas ng lupa o sa batas ng estado. Pero kung titingnan natin mabuti, kung ganoon ang ating pananaw pagdating sa mga batas panlupa o pandaigdig, more so sa kasulatan ng ating Panginoon. We can confidently say, regardless of whether we will be misunderstood by other people, especially by non-believers, we can confidently say, with God behind our backs, that no one is above the Scriptures. Walang sino mang tao ang dapat lumampas sa mga boundaries na kung saan ay malinaw na inilatag ng Diyos sa kanyang kasulatan. Thus, isa ito sa mga mahalagang bagay na dapat patuloy natin na pinananariwa at patuloy nating isinasaalang-alang as we continue living our lives dito sa daigdig na ito sa kasalukuyang panahon bilang mga alagad at mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. In Latin, this is known as sola scriptura. Sa Tagalog, ang banal na kasulatan lamang. Pero dito sa ating mismong teksto o mga talata na tatalakayin, ipinapakita dito at muling ipinapaalala ni Pablo at least yung dalawang mga bagay o katangian na dapat nating tingnan patungkol sa kasulatan ng ating Panginoon. Pero don't get me wrong, hindi ibig sabihin na yun noon na limited to only 2 attributes ang meron sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. There are many more attributes or characteristics of the Scriptures. But the Apostle Paul somehow have mainly focused on these 2 kasi ito yung mga pangunahing kailangan nating alalahanin pagkatiningnan natin ang salita ng Diyos. First, the Word of God is authoritative. Ang salita ng Diyos ay may otoridad. At pangalawa, ang salita ng Diyos ay sapat or sufficient. Ngayon, pag sinabi nating sola scriptura o banal na kasulatan lamang, kailangan natin siyang i-define ng maayos upang hindi tayo pumunta sa iba't ibang extremes. Pag sinabi nating banal na kasulatan lamang, ang ibig sabihin ng prinsipyo na ito o ng katotohanan na ito ay ang banal na kasulatan lamang ang pinal na otoridad sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya at sa buhay. The Scriptures alone is the final authority in all matters of faith and practice. Ngayon, kaya natin ipaalala ito, the keyword there is final authority. Kasama ng the Scriptures alone is the final authority. Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo maaaring mag-refer sa ibang sources para malaman natin ang isang bagay ba ay dapat paniwalaan o hindi. Hindi ibig sabihin nito na masamang magbasa ng mga theology books. Hindi rin ibig sabihin nito na masamang magbasa ng textbooks, na masamang mag-Google o mag-Wikipedia. Hindi rin ibig sabihin nito na hindi na dapat tayo makinig sa ating mga guro o sa eskwelahan, sa ating mga boss sa trabaho, o sino mang may inilagay na Diyos na otoridad sa ating buhay. Hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo dapat makinig sa mga magulang. Dahil hindi naman magulang ang aking otoridad, kundi ang banal na kasulatan. Magulang ay otoridad, ang magulang ay otoridad pa rin, pero kaya natin kailangang linawin ang konsepto ng sola scriptura, the Scriptures alone is the final authority. Bagamat may mga inilagay ang ating Panginoon ng mga otoridad na pwede natin maging reference for what's true or what's not dito sa daigdig, may it be books or other people, pero nananatili na ang pinal na otoridad is ang kasulatan. Sa madaling salita, without necessarily disattaching ourselves sa iba't ibang maaari maging reference like books, articles, and other people, ano man ang sabihin nila, ano man ang kanilang isulat na ating mababasa, ano man ang ituro ng kahit sino, dapat nating panghawakan o i-reject ang mga bagay na ito base kung ito ba ay sinasang-ayunan, ito ba ay pinahihintulot, o kung ito ba ay pinagbabawal ng banal na kasulatan. Sa madaling salita, ang sola scriptura ay
ang mahalagang katotohanan kung saan dapat lahat ng mga bagay na maaari nating mapulot sa sanlibutan ito ay ating salain sa lente ng kasulatan at otoridad ng Diyos upang malaman natin kung ito ba ay para sa ating ikabubuti, ito ba ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos, o kung ito ba ay para sa kasalungat ng mga bagay na akin lamang na nabanggit kanina. So as we look into these passages, never shy away pa rin from reading other references. But be careful to believe at once, yung sinasabi ng mga yon, believe it only if the Scripture allows it, and then reject it if the Scripture forbids it. Sabi nga ni R.C. Sproul, a Christian is known not only by the things he believes, but also by the things he rejects. At ang ating guideline, ang ating pinaka-pinal na otoridad for that to happen, ay walang iba kundi ang banal na kasulatan lamang. Kasi baka mamaya magtaka kayo kasi I'll be quoting several theologians, tapos ay isipin ng ibang tao na ay parang contradiction yun sa sola scriptura. We have to make ourselves clear and we have to clarify yung talagang definisyon ng sola scriptura. Yung mga tao na ayaw talagang pagbasahin o pakinigin sa iba't ibang mga tao o sa mga iba't ibang articles o libro, ang mga mananampalataya, ang tawag sa kanilang konsepto is nuda scriptura or bare scriptures. We don't hold on to that. No, we don't do nuda scriptura from the word nude, bare, diba? So we're sola scriptura believers, not nuda scriptura. Pero bago ang lahat, bago natin mismo i-expound yung ating mga talata, I would like to quote R.C. Sproul. Sabi niya, behind the principle of the analogy of faith is the prior confidence that the Bible is the inspired Word of God. Sa Tagalog, kailangan natin na panghawakan at magkaroon tayo ng lubos na kumpiyansa at kapanatagan na ang nilalaman ng kasulatan ng ating Panginoon, the 66 books of the Bible, providentially protected and collected by God, put together by God, ay yung mga mismong salita ng ating Panginoon. Kaya ito mahalaga ay sapagkat ito yung magbibigay sa atin ng hustong konbiksyon, bagamat mahirap at times na sundin ang sinasabi ng kasulatan. Ito rin ang magbibigay sa atin ng konbiksyon na ang mga bagay na inilalantad ng kasulatan, lalo na yung mga pangako ng Diyos, ay totoo, na ang dapat natin pagtingin sa realidad ayon sa kasulatan ng Diyos ay totoo. It all starts by acknowledging the Bible as the Word of God. Pagkilala sa Biblia ng mga mismong salita ng Diyos. Now let's go back to the narrative of the text. May pagkakabahabahagi, may mga misjudgments over leaders and one another. Bakit? Sapagkat ang mga mananampalataya at the time, bagamat may mga paghawak sa konsepto na ang kasulatan ng mga mismong salita ng Diyos ay lumalampas na sa kung ano ang nasusulat. At dahil dito, marami ang nagaganap na hindi maganda. At isa sa mga primary o pangunahin na nawawalan ng saysay, kumbaga, oras na tayo ilumampas sa nasusulat, ay ang tamang kahulugan at kahalagahan ng biyaya sa buhay ng isang mananampalataya at sa bawat tao na nilikha ng Diyos dito sa daigdig. Oras na magkaroon ng iba't ibang klase o antas ng pagmamalaki, ito man ay pagmamalaki sa kanyang mga pinanghahawakan, mga bagay na meron siya, mga talento, o di kaya naman maling pagmamalaki sa ibang tao, ito ay pagtanggi na sa realidad o sa existence ng biyaya ng ating Panginoon.
Pag may nangyayaring pagmamalaki sa kahit anumang forma o antas, at hindi ito pagmamalaki sa ating Panginoon, kundi pagmamalaki sa ating sarili o sa ibang tao, this is the start of what we call entitlement. We become so entitled. We become our own authority. We think of ourselves as the source of the good things that we have. At pag nangyari yon, oras na ang tunay na definisyon ng biyaya ay pawalang kahulugan at pawalang kahalagahan, maging ng mga mananampalataya, hindi ito humahantong o nagbubunga sa kaayusan. Nakikita naman natin ang nangyayari mismo sa mga unang kabanata o 4 na kabanata pa lamang na ating paglalakbay sa book ng 1 Corinthians. Nawawalan ng kaayusan sa kanilang personal na kabanalan. Ang mga mananampalatayang ito nawawalan din ng kaayusan thus sa kabuuan ng iglesia. Dahil sila'y lumampas na nasusulat at nawalan sila kumbaga ng tamang pagtingin sa biyaya. Kaya nga sa verse 7, tingnan yung nangyari. O bago pala humanto ang verse 7, sabi ni Apostol Pablo sa huling pangungusap ng verse 6, huwag ninyo ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ng iba. May nangyayaring ganito. Bakit? Kasi sila'y lumalampas sa nasusulat. Sunod, mayroon na silang pagkalimot o pagpapawalang halaga o saysay sa biyaya. Verse 7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Bagamat hindi natin matatagpuan direkta yung salitang biyaya o kagandahang loob dito sa mga talatang ito in verse 7, pero hindi ito nangangahulugan na wala na doon yung konsepto ng biyaya. Without necessarily explicitly mentioning grace in that passage, but grace is being highly reminded. Kumbaga pinapaalala ng gusto ni Apostol Pablo dahil nagkaroon na sila ng sense of entitlement, nagkaroon na sila ng pagtingin sa kanilang sarili na sa kanila o sa kanila nagmumula ang anumang meron sila, yung mga talentong meron sila. Eventually, pag usad natin sa 1 Corinthians 4, makikita natin na maging yung mga kayamanan na meron silang material at iba't iba pa mga bagay na meron sila, they are beginning to think that it is from them instead na galing sa Panginoon. And that's the very definition of the word grace. Anything good that comes from God that is not deserved by the one given. Ano mang mabuti na bigay ng Diyos na hindi karapat-dapat sa pinagbigyan. Bakit? Dahil ang pinagbigyan, ito man ay mananampalataya na o hindi pa, ay pawang makasalanan pa. At kung meron man ang ating Panginoon na dapat ay dinudurog sa halip na binibigyan ng mabubuting bagay, yun ay ang mga makasalanan. Pero the most wonderful grace na ibinigay sa atin ng Panginoon, aside from Christ, is the Scriptures. Napakaganda, napakalaking biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon ang Kanyang salita. Dahil sa pamamagitan ng Kanyang salita, habang hinihintay pa natin yung pagkakatawang tao, yung physical manifestation of that word through Jesus Christ, noong lumang tipan pa lamang, sa pamamagitan ng kasulatan ay ipinapakilala ng paunti-unti at ipinapahayag na ng unti-unti ng ating Panginoon ang Kanyang sarili sa isang makasalanang daigdig, na kung saan sa kataasan ng ating Panginoon ay nagkaroon siya ng puso o pagbiyayang puso na through the Scriptures, sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya to have those Scriptures written, ay unti-unti niyang ipaabot ang Kanyang sarili sa atin. Unti-unti niyang ilahad ang Kanyang kalooban, ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga kautusan. At ang pinakadakila sa Kanyang mga pangako na tinupad niya ay ang pangako ng katubusan sa pagdating ng Kanyang anak na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung mayroon man tayong dapat tingnan sa kabuuan ng sinasabi ni Pablo sa dalawang mga talata na ito sa ating harapan, ay ito yon, na pagdating sa ating pagtrato, sa ating pagtingin sa lahat ng bagay sa mundong ito,
dapat nating tingnan ng lahat ng bagay ng naaayon sa kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mula sa ating teksto, ito ang ating mensahe. Ipinagkaloob ng biyaya ng ating Diyos ang kasulatan upang huwag tingnan ang lahat ng bagay ng lampas sa nasusulat. Ulitin ko po, ipinagkaloob ng biyaya ng ating Diyos ang kasulatan upang huwag tingnan ang lahat ng bagay ng lampas sa nasusulat. At upang talagang maipaunawa ni Apostol Pablo at ma-address niya yung pinaka-pinag-uugatan na nagiging problema ng pagkakasala at pagkakabahabahagi sa iglesia ng Corinto, dalawang bagay ang kanyang inilalantad o ipinapahayag dito sa ating teksto ngayon, na sana ay atin ding maging paalala, ating patuloy na panghawakan. Una, ang Biblia ng Diyos ay may kasapatan. Ang Biblia ng Diyos ay may kasapatan. At ang ikalawa, ang biyaya ng Diyos ang may kalooban. Ang biyaya ng Diyos ang may kalooban. Talakayin po natin yung una. Ang Biblia ng Diyos ay may kasapatan. From the very words of the Apostle Paul, kagaya na nabanggit ko kanina, kanya talagang inilalantad yung dalawang mahalagang katangian ng kasulatan by saying, huwag lalampas na nasusulat yung otoridad o pinal na otoridad ng salita ng Diyos at ang kasapatan ng salita ng Diyos, na hindi na natin kailangan pangdagdagan at hindi natin dapat pagpakaang bawasan o may mga bagay tayong ibabasura at ating tatanggihan sa nilalaman ng kasulatan at may mga bagay tayo na bagamat hindi natin mismong isulat doon sa nakasulat na at kumpleto ng salita ng Diyos ay tila ating inilalagay doon dahil ating idinadagdag sa mga katotohanan, sa mga realidad, sa mga prinsipyo na not subject to subjectivity na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Itong mga bagay na ito ay absolute, objective, whether we like it or not. Whether we find it as easy to swallow or hard to swallow. At itong ginawa ni Apostol Pablo. Sinabi niya, mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan. For what reason? Upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. So sa paanong paraan ginamit na halimbawa ni Apostol Pablo silang dalawa ni Apollos? In two ways. Una, in terms of demonstration, at ikalawa, in terms of illustration. Pagdating sa in terms of demonstration, ay sa pamamagitan ng mga naunang narrative ni Apostol Pablo na ating dinaanan na sa ating paglalakbay sa 1 Corinthians, kanya nang binanggit o ipinapaalala sa mga mananampalataya ng Corinto kung ano ang mga naging pagpapahayag nila ni Apollos noong mga panahong silang dalawa ay nagmiministeryo sa kanila. Sinabi ni Pablo nung siya naparoon, wala siyang ipinasa o ipinasa niyang walang ibang ipaalam sa kanila malibang si Kristo Jesus at siya na napako sa krus. At ganun din ang naging mensahe ni Apollos at maging ni Pedro, na hindi man natin tiyak na nagministeryo sa Corinto nung panahong ngayon, pero isa sa mga nabanggit na mga pinuno na kung saan ay nagiging pinagkakabahabahaginan ng mga mananampalataya ng Corinto. But we're sure that the Apostle Paul and Apollos were able to minister to them during the time. Si Pablo, ika nga ni Pablo, ito'y nagsiserve din as paalala in 1 Corinthians 3, akong si Pablo ang nagtanim, itong si Apollos ang nagdilig. At bagamat magkaiba yung ginamit na references, si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero parehas ang paraan na kanilang ginawa. Ito sa pamamagitan ng matapat na pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nagkakabahabahagi ang mga tao because of one of the factors is kung sino ang mas talented sa kanila as a speaker. I'm not sure really who's the better speaker between Apollos and Paul. Wala tayong mga recording sa panahon ngayon upang magkaroon tayo at least ng pagkukumpara sa kanilang dalawa. Bagamat nakakatiyak tayo na may husay talagang taglay ayon sa biyaya ng Diyos si Apollos magsalita, makikita natin yan sa Book of Acts.
At si Pablo, base sa kanyang nagiging mga panulat, nakikita natin na maayos din siya magpaliwanag ng mga kasulatan ng Diyos. Kasi yung mga bagay sa bagong tipan na naging produkto ng panulat ni Pablo are interpretations of him guided by the Holy Spirit of God of the Old Testament. Kumbaga ipinapahayag niya noong mga panahong yun yung kasulatang nag-e-exist. Kumbaga pwede nating isipin na ang New Testament are what? The interpretations or the faithful interpretation of the Old. That's what the New Testament is. At ito'y patuloy na ipinahayag ni Pablo sa iba't ibang mga sulat niya na nakapaloob sa kasulatan. Sa bawat lugar na kung saan ay dalhin siya ng Panginoon ay ang kanyang nagiging source ng pangangaral ay ang kasulatan. Example niyan is Colossians 1:25. Sabi ni Pablo doon, ako'y naging lingkod nito. Anong nito? Ng Ebanghelyo. Ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin upang maipahayag sa inyo. So may kinalaman ito sa pangangaral, upang maipahayag sa inyo ng lubusan ang salita ng Diyos. Ano daw ang kanyang pinapahayag? Ang salita ng Diyos. In 1 Thessalonians 2:13, si Pablo pa rin ito, patuloy din ang aming pagpapasalamat sa Diyos sapagkat ng aming ipinangaral sa inyo ang salita. So muli niyang binibigyang diin na ang nagiging pinagmumulan ng kanyang pangangaral o pinagmumulan ng kanilang pangangaral ay ang salita ng Diyos. At kaya niya pinagpapasalamat ito sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, tinanggap ninyo ito hindi bilang mula sa tao, kundi bilang salita ng Diyos na nagbubunga sa inyong mga sumasampalataya. Ito'y tinanggap ng mga taga-Thessalonica, not just as words coming from Paul, but as the authoritative words of our Holy God. So that is in terms of demonstration, na kung saan ay sinabi ni Pablo, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa. Modeling, kumbaga. Demonstration. Pero illustration, noong binanggit niya sila ni Apollos, dun sa kinote ko kanina, 1 Corinthians 3, ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Tapos hindi siya natapos doon sa pag-i-illustrate. Para makita ng mga mananampalataya na ayon sa salita ng Diyos, ganito nyo dapat kami tingnan. Pare-parehas kami mga lingkod na lehitimo ng Diyos, katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Bakit? Kasi yun talaga ang aming matapat at pinagsikapang ipahayag sa inyo. Nung itinatanim ko ang iglesia ng Diyos at dinidiligan ni Apollos as he followed up in my ministry sa inyo noong kapanahon na yon. Pero hindi siya tumigil doon. Anong sabi niyang sunod? Subalit ang Diyos ang nagpapahalago. At hindi ang nagtanim at siyang nagdilig ang siyang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapalago. And then eventually sa narrative ng 1 Corinthians 3, sinabi ni Pablo, kaya't huwag kayong magmalaki sa tao. Tapos ngayon sinasabi na ni Pablo, muli yung mga salitang ngayon. Muli huling pangungusap ng verse 6, huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao. Pero meron na siyang inilagay dito na damaging consequences kapag ka meron tayong hindi tama o maling pagmamalaki sa tao. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Kasi ganoon na nangyayari noon. Kagaya nung mga talatang tiningnan natin noong nakaraan. May mga nangahamak kay Pablo, tumatanggi sa pagiging lehitimo ng kanyang pagka-apostol, bagamat maliwanag na siya ay nagiging tapat. Tapos kine-question ng mga mananampalatayang ito ang kanyang motibo, bagamat hindi naman ito mapaperceive o makikita ng mga tao na ito. Na tanging Diyos lamang ang makakita. And in so doing, sila Apollos din ay nakakaranas ng ganitong unjust treatment. Sa mga hindi nagtataas kay Pablo o nagmamalaki kay Pablo, ang mga taong ito ay nangahamak sa kanya. At para sa mga tao mananampalatayang hindi nagtataas kay Apollos o nagmamalaki kay Apollos, ang mga taong ito ay nanghahamak sa kanya. Usually, lagi itong magkasabay. Pag may pagmalaki sa isa, may panghahamak sa kabila. At sila rin naman ay ginagawa nila ito laban sa isa't isa.
Meron din silang pagmamalaki sa kanilang sarili, and in so doing, meron silang panghahamak sa iba. Pag may pagmamalaking nagaganap, kasabay nito kalimitan ay may pagmamaliit din na nagaganap. Why? Because they have went beyond what is written. They have started to see someone improperly, inappropriately, because they failed to see what's written. At kung kanila man itong nakikita, if it's not failure to see it, it's failure to submit to it. At pinairal nila ang kanilang sariling kagustuhan sa kanilang ginagawa. Bagamat naging malinaw ang kagustuhan ng Diyos na nakapaloob sa kasulatan. In his comment or commentary, sabi ni Matthew Henry sa mga talatang ito, the advice the apostle would by this means inculcate was that they might learn not to think of men above what is written, nor be puffed up for one against another. Yun ang tinuturo mismo ni Pablo. So that we might learn not to think of men above what is written. Pero, bagaman ito yung immediate na ina-address ni Pablo, not to think of men above what is written, pero there is an extended application of this na dapat nating panghawakan. We ought not to think of anything beyond what is written. Ito man ay pagtingin natin sa tao, pagtingin sa isang karanasan o sitwasyon, pagtingin sa ating mga hinahangad na i-pursue, pagdating sa mga bagay na gusto nating makuha o mga bagay na hindi natin makuha, mga bagay na gusto natin na makamit pero malinaw na ipinagbabawal ng kasulatan, o mga bagay na iniisip natin ay pagdadamot o pagkakait ng Diyos, bagamat sinasabi ng kasulatan na hindi ganoon, o mga sitwasyon na kung saan ay ang idinidikta ng ating mga pakiramdam, ng ating mga kalooban, ay tayo pinababayaan ng Diyos, hindi mahal ng Diyos, kahit ito'y lampas na sa kung ano nasusulat, o di kaya naman pagtanggi sa mga mahihirap lunukin na realidad, kagaya ng katotohanang ang Diyos ay may kapuotan dahil siya ay may kabanalan, at ang Diyos ay darating ang panahon na hindi magbubulag-bulagan sa kasalanan at talagang kanyang hahatulan ng isang malagim na paghatol ang bawat matatagpo ang makasalanan na hindi nagkaroon ng pagsisisi at pagsampalataya lamang sa kanyang ibinigay na tagapagligtas ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. May mga tao na kung saan ay kanilang itinuturing na offense na sabihin ng Diyos mula sa kanyang kasulatan na walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa ibabaw sa ilalim ng langit upang tayo ay maligtas malibang si Kristo Jesus. They despise things such as the exclusivity of Christ in salvation, the exclusivity ng kasulatan bilang ating final authority in all matters of faith and practice. Pero ano ba talaga ang issue kung bakit? This has always been an issue of personal feelings versus biblical faith. Yun ang parating nagiging issue. Personal feelings versus biblical faith. Nasa kasabaang palad o nakakalungkot na bagamat tayo ay mga mananampalataya na, but we are still prone in that fight. We are still prone to fall. Nandun pa rin tayo sa gitna ng digmaan, na ang digmaang ito is always about personal feelings versus biblical faith. Kung ating susuriing mabuti ang mga naging takbo ng ating buhay, mga desisyong ating maaring ikinagalak, o mga pinagsisihang mga desisyon, o mga bagay na kung saan ay mga bagay na ating ngayong nagiging kaguluhan sa ating isipan,
Kumbaga parang nito mga nakaraang araw, hindi ko matandaan yung natang Tuesday. Narinig ko yung awit ni Tony Gonzaga. Ano ay lyrics nun? How can something so wrong feel so right all along? We are always in that constant battle. At sa bawat paglampas natin sa kung ano ang nasusulat, sa isang matapat na pagsusuri ng ating puso at ng ating buhay, almost all, if not all, is because of giving in to our personal feelings, choosing personal feelings over biblical faith. Sabi ng isa sa mga kilalang theologian, kilala nating lahat, si John MacArthur, from his book Biblical Doctrine, the doctrine of Scripture is absolutely fundamental and essential because it identifies the only true source for all Christian truth. Ito ang natatanging pinagmumulan ng lahat ng Kristiyanong katotohanan. At isa pa, ito rin ang isa sa mga sinabi niya. In Scripture, at ito yung magandang ating pakinggan, in Scripture, the person of God and the Word of God are everywhere interrelated. Laging magkarugtong, magkakonekta. So much so that whatever is true about the character of God is true about the nature of God's Word. God is true, impeccable, and reliable. Therefore, so is His Word. What a person thinks about God's Word in reality reflects what a person thinks about God. At napakatindi at napaka-totoo nung katotohanan na yon. What a person thinks about God's Word reflects what he thinks about God. Dahil kung tutusin, hindi naman talaga hiwalay ang mga katangian ng kasulatan sa mga katangian ng Diyos dahil ang mga kasulatan ay mga mismong salita ng Diyos. Dahil ito'y galing mismo sa ating Panginoon. Sabi ng 2 Timothy 3:16-17, ito ay mga mismong ihininga ng Diyos, theopneustos, ihininga. Wala naman siguro makapagsasalita na may lalabas na boses sa kanyang bibig kung walang paghinga palabas na nagaganap. Diba magandang ilustrasyon yun? Subukan natin na magsalita nang walang lumalabas na hangin mula sa ating bibig, walang boses na lalabas. Yun yung point na sinasabi ni Pablo when sinabi niya na the Scriptures, all of Scriptures are breathed out by God. Ihininga ng Diyos. At pag ang Panginoon ay may binigay, yun yung dalawang katangian na kanina pa nating binabanggit, dahil ang Diyos ang nagsalita at ang Diyos ang may pinal na otoridad sa lahat ng bagay at siya may pinaka-otoridad sa lahat ng mga otoridad na itinaguhid niya sa daigdig na ito, ito'y nararapat hindi lamang pakinggan o tingnan o alamin, ito ay nararapat at dapat lamang nating pagpasakupan. We should abide by. At ikalawa, ang Panginoon pag nagbigay ay laging sapat. Diba? Napaka-limit na nagiging bintang sa Diyos ng mga tao sa daigdig. At minsan maging sa ating mga mananampalataya, yung paratang na tayo ay pinagkukulang sa anumang klase ng bagay. Pero ang katotohanan noon, regardless of how we perceive our circumstances are, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon dahil minsan kailangan nating tanggapin na ang pangangailangan lalo ng isang mananampalataya ay mga panahon na parang sila ay nagkukulang. Sometimes, being in need is what we need if that is how God sees na tayo ay mapapanatili na tumatahak sa landas patungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang Panginoon sa 66 na aklat ng kasulatan sa bawat talata na naroroon ay binigay niya na ang sapat na ating kakailanganin upang tayo'y mabuhay sa paraang makalulugod sa Kanya. Una sa lahat, kung paano tayo muling makakapanumbalik
bilang mga makasalanang napahiwalay sa Diyos ng ating mga pagkukulang, paano tayo maibabalik sa pakikisama sa Kanya? Paano niya tayo muling tatanggapin sa kabila ng kapasidad na wala tayong kayang gawin sa ating sarili upang tayo ay tanggapin ng Diyos ng may mahigpit na pagyakap dahil siya ay banal at hindi maaari sa Kanyang harapan ang presensya ng kasalanan. Iyon isa sa mga pangunahin na bagamat na-offend ang maraming tao, ay talagang sapat nang ibinigay ng Diyos ng may hustong kalinawan para sa ikabubuti nating lahat. At hindi lang yun, para sa mga naliligtas sa pagpapatuloy ng ating buhay dito sa daigdig, ay sapat nang ibinigay ng Diyos ang lahat-lahat na ating kakailanganin upang malaman natin kung dapat ba tayong makinig sa ating mga pakiramdam, kung dapat ba nating panaigin ang ating mga naiisip. Ito ba ay magiging kalugod-lugod o hindi sa ating Diyos? Dahil yun naman talaga ang purpose ng kung bakit tayo nilikha at tinubos ng Diyos. It is for us to live according to His purpose, nang ayon sa Kanyang layunin. At isa sa mga nakakalungkot na realidad, sa tuwing tayo ay lumalampas sa nasusulat, tayo ay, alam nyo, ang short definition of exceeding or going beyond what is written is disobedience. This is another phrase to say, we are disobeying. Kaya nga pag nakita natin ito, habang nakikita natin, matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, huwag lalampas sa nasusulat. Madaling salita, sinasabi ni Pablo, huwag tayong susuway. At nauunawaan ko na kahit bilang mananampalataya, actually bilang mananampalataya, ay higit na mas mahirap na hamon ito para sa atin. The unbelievers are expected to just give in. And then to justify na okay lang to. Kahit alam nila sa kanilang konsensya na hindi naman. Pero the believers sa biyaya ng Diyos have been made capable to know better, way better. Hindi lang ibinigay sa atin ang panuntunan ng kasulatan na wag nating dapat lampasan. Binigyan tayo ng Diyos ng pakikipisan ng banal na Espiritu, na siyang mismong author ng kasulatan upang tayo magkaroon ng gabay, conviction, habang tinitingnan natin at sinusuri ang kasulatan. Ito bang aking nagiging paghakbang o magiging pinaplanong maging hakbang ay tama o hindi? Ito bang aking ninanais ay makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Ito ba talagang aking tinitingnan na sa palagay ko ay talagang magbibigay sa akin ng lubos-lubos na kasiyahan? Ay tunay na kagalakan ang ibibigay sa akin? At dahil at times, the feeling could be so intense, regardless kung ano pa yan. Maaring magkaroon tayo ng mga paghinanakit sa Diyos dahil sa bigat ng ating nararanasang mga kapighatian. O di kaya naman ay malinaw na sinabi ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa, ngunit ayaw natin itong gawin sapagkat tayo napapanaig ng kapaitan sa ating puso sa halip na ang manaig ang otoridad ng salita ng Diyos. O tingnan na nanatili pa rin ayon sa kasulatan ng presensya ng Diyos na hindi tayo pinababayaan ng Diyos, pero ito ay ating itinatanggi sa ating puso't isipan nang dahil sa hindi kasi ito ang nararamdaman ko. And it doesn't matter how old we are in the faith or how new. Kaya ito sinasabi ni Pablo muli sa mga kapwa niya mananampalataya, because we are not exempted to go beyond what is written. Kaya kailangan nating patuloy na tingnan at patuloy na magkaroon ng kumpiyansa at ihingi sa Diyos ng biyaya na ang kumpiyansang iyon ang laging manaig, na ang kumpiyansang iyon ang patatagin at palakasin ng Diyos sa atin na, Panginoon, whatever you say is true and thus worthy of my faith and obedience. Na, Panginoon, anuman ang idikta ng aking puso
Sinabi mong malinaw that the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? In Jeremiah 79. Makikita natin to na talagang ito ay mahalagang paalala na may matinding hamon dahil ang hirap intindihin minsan. Actually, malimit. Ang hirap piliin ng tama kahit alam nating tama kapag ka matindi ang pakiramdam. The heart is continuously deceiving above all things. Anong sabi? Not just deceitful, but primarily deceitful. Above all. And desperately sick. Na tipong kahit alam natin ang tama ayon sa panuntunan at salita ng Diyos at mali ayon sa panuntunan at salita ng ating Diyos, mapapatanong ka pa rin. Sinong makakaunawa nito? Diba ang katambal nga nito kung tutusin is nasa Proverbs chapter 4. Since the heart is deceitful above all things, sabi ng Proverbs 4, above all else, guard your heart, for out of it are the issues of life. At hindi rin nagkulang ang ating Panginoon. Dito natin makikita na may kasapatan talaga ang salita ng ating Diyos. Isinet niya yung expectation in Luke 14:26-27, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Hindi niya sinabing wag mahalin ang mga taong ito. Pero since we have a tendency to love those things, our life, other people, relatives, friends, and so many more, or stuff, to love them in the intensity that is more than we love God. Anong sabi niya? Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang buhay Kristiyano ay patuloy na pagtanggi sa sarili. At ang buhay Kristiyano ay patuloy na paglilinis ng Diyos sa ating mga nagiging Diyos-Diyosan. At laging ang proseso, dahil nga ito'y nagiging Diyos-Diyosan na nakaugat, nakatanim, manufactured by our own heart. Sabi nga ni John Calvin, the heart is a perpetual factory of idols. Talagang mahapdi kapag ka ito ay hinugot na ng Diyos sa ating buhay. But usually, what we perceive sa ating personal feelings as things that is killing or are killing our joy are actually God's way in order to protect us from false joy o yung mga maling kagalakan upang bigyan niya tayo ng hustong espasyo sa ating puso na tanggapin ang kanyang ibibigay na wasto at hindi maikukumparang kagalakan. It is not a deprivation of true joy and peace, but rather a provision of it. No matter how we feel while going through the process. At pag tinignan natin, kapag ka nagpanaig sa atin ang ating mga nararamdaman o kaya mga personal na ideya na lumalampas sa kasulatan, ano mga naidudulot? Pagkakabahabahagi. Hindi lang pagkakabahabahagi ng katawan ni Kristo o ng church, pero sa ating individual at personal na buhay, pagkakabahabahagi at pagkakawatak ng ating sariling buhay. At napakabigat nun. Isa sa mga magandang paradox na aking na-encounter recently, hindi ko lang matandaan kung sino ang nagsabi nito. The Lord, in making us whole, breaks us first. Masakit talaga yung proseso. Pero kagandahan, diba, kung sa mga panahon na parang ang hirap kasing sumunod. Pero what's great about the scriptures, in the scriptures are not only the commands of God, but also His promises. Nandun din yung mga kaakibat na pangako na ibinigay sa atin ng Diyos sa pagsunod.
Kaya nga yung panawagan na huwag lalampasan na nasusulat, it is really a matter of decision. Ang otoridad ko ba at ang sapat ba sa akin ay ang aking personal feelings? O ang otoridad ko ba at ang sapat sa akin is yung biblical faith? Yung pagtitiwala ko sa mga bagay na kung saan ay malinaw na isinulat at ibinigay ng Diyos. Inilagay niya, ininvest niya sa kasulatan para sa ating ikabubuti at sa kanyang ikaluluwalhati. Kaya bilang hamon, isuriin natin lahat ng ating mga ideya at nararamdaman upang hindi tayo lumampas sa nakapaloob sa kasulatan. We go back to sola scriptura. Kung hindi man natin sa ibang tao marinig o hindi man sa ibang tao o sa ibang articles maging trigger sa atin, kung ito ay bulong ng ating sariling damdamin at ng ating sariling pag-iisip, ganun pa rin. Salain natin ang lahat ng bagay ayon sa kung ano ang malinaw na kalooban ng Diyos na ipinahayag niya sa kanyang kasulatan. Tratuhin natin ang bawat talata ng Biblia na mga sapat ng kalooban ng Diyos para sa ating ikabubuti at para sa kanyang ikaluluwalhati. Pero hindi doon natapos si Pablo. Kagaya nabanggit ko, dahil ang salita ng Diyos ay saturated ng biyaya ng Diyos o kapahayagan ng biyaya ng Diyos. Isa sa mga nagiging repercussions ng paglampas sa kung naman nasusulat ay ang pagpapawalang halaga sa nararapat na halaga at kahulugan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga isa sa mga naging paalala ni Pablo dito, which is our second point, ang biyaya ng Diyos ang may kalooban. Na-define na natin kung anong biyaya ng Diyos kanina, pero tingnan natin ang nangyayari sa mga mananampalataya ng Korinto. Ano yung unang hamon o tanong ni Apostol Pablo? Paano kayo nakakahigit sa iba? Matapos niyang sabihin na huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Because ito yung nangyayari. May it be leader against another leader, or member against a leader, or member against another member na nagaganap noon sa church ng Corinth. Sa bawat pagmamaliit, kagaya na binanggit ko kanina, mayroong nagmamalaki. Pero ito'y nangyayari kapag inisip natin na tayo ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Maaari nating sabihin, sola gratia or grace alone. But in our hearts, it screams or we scream, it's all from me. Napakadaling sabihin ng sola gratia or grace alone. Pero ano ba talaga ang isinisigaw o hinihiyaw ng ating kalooban, ng ating demeanor, ng ating behavior, ng ating pagtrato sa ibang tao? At kagaya ng mga mananampalatayang ito, pare-parehas tayo mga mananampalataya sa kasalukuyan. May nangyayari mang pagkakabahabahagi o wala sa ating iglesia na kailangan tayong mapaalalahanan na hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? One of the greatest sin that leads to further disobedience is the sin of pride. Diba? Alam natin na the fall of Lucifer started with pride. At oras na ating tingnan ng ating sarili na siyang bunga ng lahat ng kabutihang mayroon tayo o mabubuting bagay. Kaya nga, kung tutusin, isa sa mga nakakarindi, at least in my personal opinion, isa sa mga nakakarindi para sa akin na kataga is yung katagang self-made man. There is no such thing. There is no such person. Lagi nating tatandaan. At ito'y nanggagaling sa salita ng isang tao na kung saan ay nagpagal ng higit sa ibang apostol. Na kung saan ay
Maraming itinaguyod na iglesia ang Diyos sa pamamagitan niya at maraming mga mananampalataya ng Diyos, hindi lang nung panahon niya, maging sa mga panahong dumaraan pa na nakinabang sa panulat ng taong ito. A very accomplished person in his ministry, the Apostle Paul. Ngunit siya mismo, na parang kung titingnan natin ay pwede nating i-brand as may karapatan na magmalaki sa kanyang naging pagpapagal, pero siya mismo nagpapaalala, ginagamit at kinikilos ng banal na espiritu ang kanyang puso para ipaalala at hamunin ang mga mananampalatayang nahuhulog sa ganitong kaisipan. Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? With follow-up question kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kailangan nating suriing patuloy ang ating mga sarili kung ganito o may mga ganitong bagay na nananaig sa ating kaisipan at sa ating puso. Nang dahil sa akin kaya ka nagkaganyan. Hindi ka makakaabot sa ganyan kung hindi dahil sa akin. Are we like that? I'm much more gifted than you. Hindi ka aabot sa kalingkingan ko. Do we have that kind or those kinds of mindset at saka puso? Ay, huwag ka sumama sa amin kasi hindi ka namin kalibel. Ay, napakahusay ko. Pinaghirapan ko to ng husto. Kaya ako dumating sa level na ito. And then the question from the Apostle Paul would ring in our ears, hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Ibinasa natin yung kanina in James 1:16 and following, huwag kayong padaya. Tingnan niyo yung unang salita ni James, huwag kayong padaya. Do not be deceived. Sabi niya, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago, nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Kasama ang ating kaligtasan dito, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. The very fact that even the Apostle James would start his statement with huwag kayong padaya at ang context ay yung ating patuloy na alalahanin na lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Let's be warned that we are prone to this kind or falling into this kind of sin. To be prideful. To be unjustly comparing ourselves to others. To be behaving like holier than thou attitude. At marami pang iba. Again, this has been brought by going beyond what is written. Kaya nga bilang hamon para sa atin, ikilalanin natin lahat ng bagay na meron tayo bilang kaloob mula sa biyaya ng Diyos. And that is how we become proper stewards. And instead of becoming discouragement of what we have sa ibang tao, what we have become a reminder that it's all by grace, instead of being a discouragement to others, would be an encouragement to them. Pagka tila ba namamataan ng iba na tayo'y parang mas malago kaysa sa isang kapatid, at ang kapatid na ito ay nanliliit sa kanyang sarili nang dahil siya'y nahihiya sa kanyang pagkakasala, ay sa halip na hamakin natin sila, which will reveal na
Parang peke yata ang sanctification ko kasi ba't ko hahamakin ito? Maging encouragement na paalala kapatid, lahat tayo dumadaan sa ganyan. Lahat ng ito'y biyaya ng Panginoon. Magtulungan tayong mag-akayan at ipanalangin ka na ang biyaya ng kalaguan ay patuloy na sumayo at sumagana. Mapapansin nyo, lahat ng mga o halos lahat ng mga sulat ni Paul in his greetings would always start with grace and peace. Sumagana nawa ang biyaya at kapayapaan sa inyo. There's so much more to be said about the text, but I'll stop from here. Pero sana mga bagay na ito ay magpatuloy na paalala sa atin. Alam nyo, isa sa mga bagay, and I'll close with this, na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon na sa kasaysayan, isa sa mga pinakauna na naging rediscovery pagdating sa buhay pananampalataya, lehitimong buhay pananampalatayang Kristiyano, is the rediscovery of the sola scriptura. Alam nyo, bago nagkaroon ng rediscovery ng gospel, it all started with sola scriptura. Patuloy itong magiging kasama sa mga matitinding haligi ng iglesia ng Panginoon at matitinding haligi ng ating buhay. Huwag nawa tayong marindi sa bawat paalala na dapat tayo parating nagninilay-nilay sa kasulatan. Kasi isipin nating mabuti, kung ang mga tao nga nababad sa kasulatan ay maaari pa ring mahulog at lumampas sa kung ano nasusulat. Lalo na ang hindi ganoon kasagana pagdating sa kanyang pagninilay-nilay sa kasulatan. Ito ay mananatili na means of grace sa kung saan ay mula mismo sa labi ng ating Panginoon ay sinabi niya, sanctify them by your truth. Thy word is true. At sa bawat nating palitan ng mga payo, sa bawat nating pagsisikap na akayin natin ang isa't isa tungo sa kabanalan, sa bawat nating paglaban sa mga nagiging Diyos-Diyosan sa ating puso, sa bawat nating pagtanggi sa malalakas na bugso ng ating damdamin, knowing na hindi ito makalulugod sa Diyos, ang kasulatan na siyang nagbibigay sa atin ng talagang absolute na panuntunan kung ano ang dapat at hindi, siya ring nagpapaalala sa atin ng biyaya ng Diyos na laging pinapasagana sa atin na sa mga panahong tila akala natin ay hindi natin kayang makakalag o makawala sa binubugso ng ating pakiramdam na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. May paalala na bagamat hindi natin ito kayang gawin sa ating sarili, ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas at pakikisama. He's not only giving us the capacity to do so, He is walking with us as we do so. At lahat ng mga yan ay talagang matitindi at mga dakilang pangako ng Diyos na mag-iingat sa atin, na magpasakop ng husto sa nasusulat upang huwag tayong lumampas sa kung anumang nasusulat. Sapagkat dito nakasalalay, hindi lang ang kaayusan ng anumang lokal na iglesia ng Panginoong Hesus, ngunit ang kaayusan ng buhay ng bawat sumasampalataya. And I'm saying that not in a prosperous kind of way. Hindi ibig sabihin na to na hindi na kayo magkakaroon ng mga o tayo ng mga karanasang mahamon tayo. Tandaan natin, the scriptures have set the expectations. The trials are also means of grace na ginagamit ng Diyos para sa pagpapatuloy ng ating pagiging kawangis ni Kristo. Pero ang tinutukoy kong kaayusan na tinutukoy din ng kasulatan, kaya naman ang ating maging karanasan at pakiramdam dito sa daigdig na ito, ang kasulatan ang maggagabay sa atin kung paanong tayo ay mapapanatili ang ating buhay sa kaayusan at ang kaayusang yon ay ang patuloy na paglakad sa landas ng pagiging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Sana ang mga bagay na ito na ipinaalala sa atin ng ating Panginoon ay magbigay sa atin ng biyaya at kapayapaan. So, samahan niyo po ako sa panalangin at pagkatapos po nito tayo aawit ng ating huling awitin. So let's pray.
Amin pong dakila at mabuting Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa mga mahalagang paalala na nagmula po sa iyong salita. Ito po mga katotohanan amin lamang pong tinalakay mula po sa mga talatang ito. Hinarapat magsilbing paalala sa aming lahat. Patnubay namin sa araw-araw. Dahil sa araw-araw kami po ay laging at risk na mahulog sa kasalanan na lumampas sa kung ano ang nasusulat. Every sin, every disobedience is an act of going beyond what is written. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil sa matinding hamon na ito, inaamin po namin na marami pong mga personal feelings namin ang napakalakas at napaka-intense. Pero alam po namin na mas higit ang iyong biyaya. May pinapaalala sa amin ng iyong salita upang kami, Panginoon, ay mapag-ingatan, makawala. Marami mga bagay ang iniisip namin na magbibigay sa amin ng hustong kasiyahan. Pero narin yung paalala ng iyong salita na ang tunay na kasiyahan ay laging kakabit ng kabanalan. At walang kabanalan na mananaig o mangyayari ng hiwalay kay Jesucristo. Holiness may not be the way to Christ, but Christ is definitely the way to holiness. Tulungan niyo po kami na sana sa aming bawat pagtingin at pagpupursige na i-pursue yung mga bagay na sa palagay namin ay magbibigay sa amin ng kasiyahan. Sana huwag namin ihiwalay ito sa katotohanan ng kabanalan upang ang aming mga kasiyahan ay hindi mahiwalay sa aming Panginoong Hesukristo, in which doon namin makukuha ang everlasting joy, and in His presence are pleasures forevermore. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Help us cling on to your grace. Help us to always look at your grace upang hindi rin kami magkaroon ng pananaig ng mga iba't ibang pagmamalaki sa aming sarili, sa aming pananatili sa mundong ito bilang mananampalataya. Ang aking pong panalangin, Panginoon, goes out para din sa lahat ng mga lokal na iglesia sa buong daigdig. At para din po sa mga hindi pa sumasampalataya na sana ay tumingin sa iyong kasulatan na nagsasabi na bagamat mahirap sa kanila pang lunukin, na walang ibang kaligtasan ng kaluluwa na matatagpuan maliban sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsampalataya lamang sa Kanya, doon makakamtan ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos. Ikaw po naman tumanggap ng kapurihan sa mga salitang itong naitanim sa aming mga puso. Sa pangalan po ng iyong anak, ang aming pong Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Sa lahat po ay magsitayo, tayo po This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.